Hello, good day future electrical engineers. So meron tayong problem dito patungkol sa power system natin, especially on the fault analysis. So yung problem, sabi dito, a three-phase short circuit fault occurs at point F in the system shown in the figure. Calculate the actual fault current. So kung makikita natin, meron tayong power system na dito. Yan, which is consisted of two generators connected to a common bus bar. And then, nakakonect ngayon yan sa ating transformer. And then, meron tayong transmission line. So, that is a line. Okay? So, sa generator natin, meron siyang value na 20 MVA and 15%. So, automatic, yung 15% po na yan, yan yung impedance and per unit impedance nung generator number 1 natin. So, generator number 2, meron tayong 10 MVA and 10%. So, yan na rin yung kanyang per unit impedance. And then, nakakonect yan sa transformer natin where yung transformer natin is meron siyang turns ratio na 1:3. And ang value ng kanyang apparent power ay 30 MVA and 5% per unit impedance. So, doon sa secondary side ng transformer natin, which is the transmission line, so may value yung transmission line natin na 3 plus J 15 ohms, where yung secondary side natin ay 33 kV. So, sa madaling salita, since 1:3 yung turns ratio ng ating transformer, and mapapansin mo 33 kV yung ating secondary side ng transformer, pwede nating masabi na yung value ng transformer natin in terms of voltage, that is 11 kV to 33 kV. So, mapapansin natin, i-divide natin si 11 tsaka si 33, that is 1:3. So, meaning to say, ang transformer natin ay step up transformer. Kasi from 11 na mababang voltage, tinaas natin into 33 na voltahe. So, paano ba tayo mag-solve ng fault analysis doon sa ating power system? So, meron tayong 3 steps na pwede nating i-follow lang engineers sa pagsosolve ng fault analysis. So, that is step number 1. So, step number 1 natin, set your base. Okay, ano ba yung base na yun? Base value, engineers. Kaya kung mapapansin nyo, meron tayong iba't ibang values na nandito sa power system natin, which is meron tayong apparent, meron tayong impedance, meron tayong voltage. So, set your base values. Okay? So, sa pagsaset naman ng base values natin, or ano ba yung reason pala kung bakit natin kailangan mag-set ng base values. Dito kasi sa power system natin, engineers, iba-iba yung mga values natin. Pansinin mo, kay generator 1, iba na si apparent and si si impedance natin. Ganun din dito sa transformer side natin, iba na si apparent, iba na si impedance. Okay? Ganun din dito sa transmission line natin, iba na yung um, si impedance and then si voltage natin. So, bakit ba tayo nagsiset ng base? Para maging uniform yung calculations natin pagdating sa um, analysis natin dito sa power system natin. Okay? So, para maging uniform lang siya and mas madali nating ma-solve yung problem. So, ang gagawin mo lang dyan, lahat nung other values, i-refer mo siya doon sa base values natin. Okay? So, mapapansin natin, meron tayong S-base, meron din tayong V-base. So, supposedly, pwede rin nating masolve na dyan later on si ating I-base. So, mamaya natin isolve si I-base. So, S-base natin, okay, check na lang natin kung sino yung pwedeng or mas madali na base value. Wala naman ng iba kundi si transformer. Okay, so sa pagsaset naman ng base, kayo rin mismo pala yung bahala. Pero doon tayo sa mas madadalian tayo, which is the 30 MVA. So, S-base natin ay 30 MVA. And then V-base, pwede kong iselect dyan yung voltage values ng transformer natin, which is 11 kV is to 33 kV. Okay?
Then, anong next? Tandaanan mo, yung per unit impedance ni transformer. So, meron tayong ZTXX, sabihin ko na lang. So, that is 5%. Then, pwede kong makuha na ngayon yung Z base din natin by solving. Alam naman natin ang formula ng Z. Okay, so Z base. Maging uniform tayo sa calculations natin and sa mga subscript na gagamitin natin. Okay, so Z base ay simply V squared. Okay, tandaanan mo base values V squared base divided by S base. Di ba? Ang original niyan, that is S is equals to V squared divided by Z. So, pwede ko na ngayon makuha si Z base. So, that is 33 kV. So, 33 kV yung pipiliin natin kasi nandoon sa secondary side yung fault natin. So, that is 33 kV. So, 33 kV squared divided by, so this is S base 30 MVA. And by using our calculators, tandaanan mo, yung K is a prefix which is kilo. That is times 10 raised to 3. And then squared divided by 30 mega. So ang mega naman ay times 10 raised to 6. So kunin ko na lang yung fraction part para walang masyadong decimal na gagamitin. So that is 363 over 10. Ngayon, pwede rin nating isolve si ating I-base. So, yung I-base naman natin, anong formula ba ng I-base? Saan galing yung formula ng I-base? Di ba kay S-base? So, divided by square root of 3 ni V-base. Di ba ang original formula niyan is S is equals to square root of 3 VI. So, doon lang din po siya galing, engineers. Ano? So, pwede ko ngayong kuhanin si I-base. So, kunin mo na lahat ng pwedeng makuha from the step number 1 pa lang, para hindi na tayo mahirapan along the way, lalo na kapag nasa final step na tayo. So, I base natin, so S base is 30 MVA divided by square root of 3 ni V base. So, ang pipiliin pa rin natin si 33 kV. Kasi lagi mong tatandaan, nandoon yung fault natin sa secondary side. So, I base ngayon, so that is 30 MVA divided by square root of 3 multiply to 33 kV. So that is 524.864 524.864 amperes. Okay, so ito rin ohms pa rin to. And then pwede ko palang palitan itong percentage, gawin ko siyang decimal. So impedance ni transformer 5%. So 5% natin ay 0.05. 0.05. Okay? So, yan yung ating step number 1. Isa-set tayo ng base para maging uniform yung system natin. Okay? Ngayon, ang next na gagawin natin dyan ay yung step number 2 natin, lahat ng values natin, i-refer natin doon sa sinet natin na base values. Okay? So, doon tayo kay step number 2. So, ano ba yung step number 2 natin? So, ito lang naman yung kailangan nating tandaanan. So, step number 2, complete the per unit impedance diagram. Complete the per unit impedance diagram. So, kumpletuhin ko lang, no? PU, per unit yan, per unit diagram. Okay? Kukopihin ko ngayon ito, engineers, para gawan natin siya ng impedance diagram. So, papakita natin, So, ito, yung generator 1 and generator 2, para lang din siyang ganito, engineers. So, nakaparallel yung dalawa.
Gamit na lang tayo ng line. So, nakaparallel yung dalawa. And then, ito yung impedance nila. So, yan. So, ito yung kay generator 1. And then, ito yung kay generator number 2. And then, connected sila sa isang bus bar. So, ayan yung bus bar na yan. So, next doon sa ano natin, meron siyang nakakonect na transformer. May impedance ulit yan, which is ganito ang itsura. And then, connected ulit siya sa transmission line natin na may impedance din. So, gagawin ko na lang din siyang ganito. Habaan natin kasi nga yung fault natin ay andito. Okay? So, fill-upan ko siya. Ito is 15%. Ang 15% ay simply, so 15% ay simply 0.15. Or para hindi kayo mahirapan din, 10% divided by 100. So that is 0. Sana yun? 0.1. So this is 0.1. So dahil impedance yan, engineers, meron niyang imaginary. Okay? So meron niyang I. Then ganun din dito, 5%, di ba sabi natin, that is J 0.05. And then, ito naman ay 3 plus J15. Okay? So, ito naman naka-ohms pa to. So, wag na natin nilagay. Ayan. Ngayon, di ba nag-set tayo ng values? Ang sinet nating values ay yung parameter natin kay transformer. Okay? I-check mo ngayon. Parehas ba yung S natin kay generator 1 and 2? Magkaiba. Okay? Same din ba yung voltage? I think yes, 11 kV. Ito, ano? So, wala tayong problema doon. Ngayon, ang papalitan lang natin, engineers, sabi nga natin sa step number 2 is the impedance diagram. So, papalitan ko lahat yung impedances natin. I-refer ko yan ngayon doon sa sinet natin na base. Okay? Kasi nga meron tayong base impedance. So, kung i-refer ko yan, gagamitin ko yung formula which is eto, ZPU new. So, papalitan natin ng bagong impedance or papalitan natin ng bagong per unit impedance. So, that is ZPU old multiply 2. So, this is V old divided by V new squared multiply 2 S new divided by S old. Okay? So, doon muna tayo kay generator number 1 which is 0.15 per unit siya. Okay? So, sabihin ko na lang ZG1 new. Okay? So, alisin ko muna siguro yung I sa pagsosolve natin. Or pwede naman, ilagay natin J0.15. So, yun yung luma niyang per unit impedance. J0.15 multiply 2. Ngayon, ano itong V old and V new? Okay, di ba ang V old natin, ano ba yung value ng voltage dito part? That is 11 kV. Ano yung sinet ulit natin na bagong base value? 11 kV din. So, meaning to say, 11 kV divided by 11 kV, so that is 1. So, this is simply, kopyahin ko na lang, 11 kV divided by 11 kV. And then this is squared. Multiply to S new. Sabi natin doon, ano yung formula? S new. Ano yung S new natin? Yun yung bago nating base value which is 30 MVA. Ano yun naman yung S old? Yun naman yung dating S value ni or dating apparent value ni generator 1 which is 20 MVA. So meaning to say, this is 30 MVA. So this is 30 MVA divided by 20 MVA. So sana nasasanay na rin tayo engineers na dahil 1 yan, wag mo na siyang isasali sa calculation mo. Ano? So dapat ang ginagawa na lang natin, so punta tayo kay mode complex. So 0.15i multiply to 30 divided by 20. And sana nasasanay din na tayo
na kapag meron tayong same unit, alisin na natin sa calculation din natin. Huwag na natin gagamitan ng prefixes. So this is simply, so 0.225i or J 0.225. Ganon din, kunin din natin dapat yung panibagong per unit impedance ni generator 2 na naka-refer doon sa ating base value. So ano ba yung dating per unit ni generator 2? That is 10%. So magiging J 0.10 multiply 2. Same sila kay generator 1 which is 11 kV divided by 11 kV. Then this is squared. Multiply 2. Ano yung S nyo natin? So S nyo is 30 MVA. Sulat ko na lang. Divided by, pansinin natin, generator 2 is 10 MVA. So that is 10 MVA. So ganun ulit, cancel na tong 11 kV dahil yan ay 1. And then itong MVA, alisin na rin natin. So magiging 0.10i multiply to 30 divided by 10. So that is 0.3i or J 0.3. Okay, so naka per unit na to, engineers. Okay, so sinong next dito sa ating power system diagram? So ang next dyan ay si ating line impedance. Okay, so Z line. Pero before that, so dapat maalala din natin kung paano natin sinosolve ba si ating per unit. Okay, kasi yon naka-ohms yon, ano? So kung mapapansin nyo, naka-ohms. So that is the actual value nung transmission line natin. Okay? So, balikan natin. Refresh tayo sa formula ng per unit natin. So, per unit is just equals to the actual. So, that is actual divided by the base. So, actual divided by the base. So, importante na alam din kasi natin to. Kasi minsan, subscript lang ito sa ano natin. Formula siya, pero subscript lang siya. Okay, paano nangyari yun, sir? So, kung kukunin ko ngayon yung per unit ni line, so Z line per unit, meaning to say, ang formula naman natin na gagamitin dito ay Z actual divided by Z base. Ayan siya. Ano? So, parang naging subscript na lang siya, yung formula na ito. Pero, sobrang halaga ng formula na yan later on kapag nandun na tayo kay step number 3. Okay, Z actual natin is yung naka-ohms pa lang, which is 3 plus J 15. So, yan yung actual value, 3 plus J 15. Divided by yung Z base natin. Ano ba yung Z base natin kanina? So, 363 over 10 ohms. Kaya ohms divided by ohms per unit na siya. Okay? So, 363 over 10. So, meaning to say, this is 3. So, 3 plus 15i divided by 363 divided by 10. So, magiging per unit line impedance natin ay 0.08264. So, 0.08264 plus J 0.4132. 0.4132. Okay, tandaan na natin, naka per unit na yan. Okay? So, dyan lang ba nagtatapos yung ano natin, sir? Sabi natin, ang gusto natin sa step number 2, naka per unit impedance diagram. So, meaning to say, itong ginawa natin kanina na to, hindi pa ito yung final na diagram natin. So, sabi doon, per unit impedance diagram, meaning to say, babaguhin natin ngayon yung values na nandito. Okay? So, dapat naka-refer na doon sa mga base values natin. So, ZG1 natin ay 0.225. So, this is J 0.225. And then, ZG2 natin, J 0.3.
So, magre-remain si transformer kasi siya nga yung sinet natin na base value. And then, Z-line natin ay ito, 0.08264. So, dito na lang siguro sa baba, 0.08264 plus J 0.4132. So, this is J 0.4132. Okay? Ano namang gagawin ko na dyan ngayon, sir? Doon sa ating um, per unit impedance diagram. So, naka per unit na lahat ito, engineers. Ano? So, kanina, dahil nga kinukuha natin yung mga finalized values, kanina, yung base natin, ganun, kunin din natin dito yung final na per unit impedance natin. Sir, paano naman yon? Okay? Pansinin mo, dito na tayo magbe-base ngayon sa fault natin. Okay? So, palatandaan ko naman dyan, kapag meron tayo, or kung nasaan man yung fault, doon ko babaliin yung, ito kasing tawag natin dito, single line diagram na. Ano? For example lang, meron pang impedance dito. Pag binali ko yan, engineers, meaning to say, para na ngayong naka-parallel yung impedance na nandito. Okay? So, parang ganun lang natin, imaginein, or i-simplify yung single line diagram natin. Kaya kung mapapansin nyo, kung kukunin natin ngayon si per unit impedance or ZPU total, okay? So, kung mapapansin nyo to, itong part na to ni generator, di ba nakaparallel siya? E paano ko ba kuhanin yung nakaparallel na impedances? Di ba yung parang formula lang natin ng parallel resistance, which is 1 divided by R, which is J 0.225 plus this is 1 divided by J 0.3. And then wag mong kakalimutan mag raise to negative 1 kasi nga nakaparallel ano. Plus papapansin mo, eto naka-series na. Kaya ang gagawin ko na lang dyan, J 0.05 plus, so this is 0.08264, then this is plus J 0.4132. Ang kailangan ko lang dito, engineers, ay yung ating magnitude. So that is ZPU total. So ang gagawin ko na lang siguro, dahil magnitude lang, kunin ko na lang yung absolute value nung equation natin. So punta lang ulit tayo sa complex mode and then palabasin natin yung absolute value. So prepare ko na dati yung mga parentheses natin. So ayan lang naman. So this is 1 divided by 0.225i and then plus 1 divided by 0.3i raised to negative 1 plus 0.05i plus, so 0.08264, 0.08264 plus 0.4132i. Press equals. So that is 0.5975 per unit. So yan ngayon yung total per unit impedance ng single line diagram natin. So kopyahin ko lang 0.5975. 5975 per unit. Okay? So that is our step number 2. So step number 3 naman natin ngayon. Okay, ito na yung pinaka-last na step natin. So perform. So step number 3, performs ano yung pinaka ano? Perform fault analysis. Okay? Perform the fault analysis. Okay? Ang hinahanap dun sa problem, engineers, is the actual fault current. Okay? Ganun pa rin naman siya. Ang formula natin dyan ay si I per unit is equals to I actual divided by I base. So kung i-arrange ko yan para makuha ko si I actual, so magiging I actual, naka-cross multiply si I per unit, and then si I base. So I per unit tsaka si I base. So ito yung sabi ko sa inyo, importance ni yung formula na PU is equals to actual divided by base. Kasi nga, kung tatandaan natin, sabi natin kanina, wala pa tayong nakukuhang I per unit.
Pero dahil alam natin ang per unit, so this is I actual is equals to, di ba ang I per unit, pwede lang din siyang maging E per unit or voltage, ano? So E per unit, excuse me, divided by, so dahil nasa AC tayo, voltage divided by Z, impedance, ano? So EPU divided by ZPU multiply to the I base. Okay, which is nakuha na natin kanina. So yun yung importance nung pagkuha natin ng mga dapat inuuna na natin na values. Okay? So now, ito na naman. Dito na naman tayo sa E per unit. Meron na tayong ZPU. Okay, nasolve na natin yan. Yan yung ZPU total. Saan natin ngayon kukunin si E per unit natin? Okay, so tabi ko muna to. Ganon ulit, engineers. Dapat alam natin yung pinaka-common basic formula natin, which is per unit is equals to E actual divided by E base. Where yung E base natin, yan yung V base natin. Okay? Now, doon ka sa diagram natin. So, sana yung pinakauna? E actual. Ano ba yung actual voltage dito sa fault natin? 'Di ba that is 33 kV? Ano ba yung sinet mong V base? 'Di ba that is also 33 kV? Okay, so focus ka doon sa fault side kasi nga fault analysis na tayo. So, dahil parehas 'yon, okay? Dahil parehas 'yon, engineers, that is 33 kV na actual divided by doon sa base na 33 kV. Meaning to say, ang gagamitin natin na per unit voltage ay that is 1. Okay? Pero kapag ang binigay sa problem, 33 kV yung actual mo, pero ang base mo, or so, sorry, baliktarin natin. Yung base mo ay 33 kV, pero yung actual voltage mo kapag nangyari daw yung fault ay 30, meaning to say, that is 30 kV divided by 33 kV. So, ito naman dapat yung gagamitin mong per unit voltage. Okay? So, kung mapapansin mo, walang pagbabago kapag nangyari yung fault doon sa line. Ibig sabihin, 1 yung ating per unit voltage. Kaya sa madaling salita, that is simply 1 divided by, ano yung ZPU natin? 0.5975. So, 0.5975 multiply to, ano na ulit yung I base natin? I think that is 500 plus something. I base is 524.864. So 524.864. Okay? So that is amperes. So meaning to say, pwede ko nang makuha ngayon yung ating actual fault current. So I actual. So this is simply 1 divided by 0.5975 multiply to 524.864 amperes. So, ang tamang sagot natin dito sa problem ay 878. So, 878.43 amperes. So, yan ngayon yung ay actual fault current. Kasi minsan, ang ginagamit dito, nilalagyan nila ng IF actual. Ganon din dito. Sana yung formula natin na yun kanina? Nasa taas. Ito. Ginagamitan din yan ng I fault per unit. Okay, kaya minsan ang tinatanong sa problem, what is the fault, what is the per unit fault current? So, ito lang, yung formula na yon yung gagamitin. Okay? So, sana meron akong na-share na bagong kaalaman sa atin pagdating sa pagsosolve natin ng fault analysis sa power system. And sana magamit natin ito sa pagre-review natin, especially malapit na rin ang ating REE board exam. So, which is at April 21 to 22. So, ayun lang, engineers. God bless and grind pa rin tayo hanggang sa makuha natin yung inaasam natin na license. Okay? So, kita-kits po tayo sa mga next tutorials and maraming salamat sa pakikinig ngayong araw na to.